Monitoring at assessment sa pinakahuling aktibidad ng Mount Canlaon ating pag-uusapan. Kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Apo. Sir, maaari po ba ninyong ilarawan kung ano ang nangyari sa pagsabog o explosive eruption ng Mount Canlaon nitong madaling araw ng Martes? Gaano po kalakas ang eruption base sa inyong datos? Okay, so nagkaroon po ng moderate explosive eruption sa Canlaon Volcano kaninang 2:55 ng madaling araw. And tumagal ito ng 5 minutes based sa aming seismic and infrasound data. Sa lakas ng pagsabog, nakabuo ito ng abo at ulap, ito tinatawag natin na plume, na umabot ng 4.5 kilometers ang taas mula sa crater ng Canlaon Volcano. And nakita rin natin ang pagbagsak ng pyroclastic density current sa southern slope ng bulkan. Sir, ano naman po ang ibig sabihin ng grayish voluminous plume at gaano po kalaki ang epekto nito sa mga karatig lugar? Okay, so yung grayish voluminous plume ay nangangahulugang makapal na usok at abo na binuga ng bulkan. Ibig sabihin nito, maraming materials gaya ng pinong abo, gas, and volcanic fragments ang binuga ng Canlaon Volcano. So sa ngayon, confirm po na may ashfall sa mga barangay ng La Castellana, La Carlota, Bago City, San Carlos City, pati na rin sa may Canlaon City. Sir, ano po ang mga panganib ng pyroclastic density currents, lalo na't may nakita pong bumaba sa southern slopes ng bulkan? Okay, so yung pyroclastic density currents, ito yung combination ng gas, volcanic ash, and volcanic debris. And mabilis yung daloy nito. Bumabagsak ito sa dalisdis ng bulkan. And delikado ito dahil it can incinerate everything on its path. Kayang sunugin ang vegetation, makakasira ng mga area-area sa dinadaanan nito, pati na rin sa, pwede rin itong kumitilang buhay. So sa kaso ng Canlaon Volcano, ang PDC ay bumaba sa humigit kumulang 2 kilometers from its crater doon sa southern slope. Sir, may mga ulat po na naririnig na malalakas na ugong mula po sa Barangay Pula at La Castellana at nasabi nyo nga po kanina na meron din pong ashfall doon. May iba pa po bang lugar na apektado ng eruption sa mga oras na ito? Okay, yung ugong na narinig ng mga residente ay resulta ng pressure release. So kapag ang bulkan ay biglang naglabas ng gas at iba pang volcanic materials, naglalabas din ito ng napakalakas na energy. So ito ang sanhi ng malakas na ugong o rumbling sound na narinig ng ating mga kababayan. At ito ay narinig sa Barangay Pula ng Canlaon City, which is several kilometers away. Narinig din ito sa may La Castellana City proper. Sir, nananatili ang 6-kilometer danger zone. Posible po bang palawakin pa ito dahil sa alert level at aktibidad na pinapakita ng bulkan? Okay, so sa ngayon, nananatili sa alert level 3 ang Canlaon Volcano and maintain pa rin natin yung recommendation natin na walang tao inside the 6-kilometer danger zone. So kung mag-escalate further yung activity ng bulkan, we may raise the alert level from 3 to 4 and with that, we may also extend the danger zone from 6 kilometers to maybe 10 kilometers. Sir, base po sa eruption po at aktibidad po ng bulkang Canlaon, meron po bang posibilidad ng mas malakas pang pagsabog sa mga susunod na araw base po sa kasaysayan ng bulkan? Okay, again, base sa current parameters that we are monitoring, that we have recorded, may posibilidad na pwedeng magbago o may mas malakas pa na pagsabog sa mga susunod na araw. That's the reason why yung alert level, when we say alert level 3, it means that hazardous eruption is possible in the next few days or in the next few weeks. But right now, again, we still maintain the alert level 3. Dr. Bacolcol, paano po makakatanggap ng real-time updates ang publiko mula sa FIVOX? Saan po ba maaari mag-monitor ang ating mga kababayan na malapit sa bulkan? Okay, yung ang publiko ay makakuha ng real-time updates mula sa official website ng FIVOX. Pati na rin sa aming official Facebook and Twitter or yung X account namin.
Meron din tayong app na tinatawag na Volcano PH app, which they can download at makakuha sila ng real-time information about our active volcanoes na may mga alert levels. And we also submit regular bulletin sa mga LGUs at sa media. So para sa mga nakatira malapit sa Canlaon Volcano, makipag-ugnayan lamang sila sa kanilang lokal na DRMO at bantayan ang mga advisories mula sa amin at sa kanilang mga local government units. Sir, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nasa paligid po ng Mount Canlaon. Okay, so again, paalala natin sa ating mga kababayan, wag po silang pumasok inside the 6-kilometer danger zone. Again, pinagbabawal pa rin po natin dahil sa panganib ng biglang pagputok o pagbagsak ng bato mula sa dalisdis ng bulkan. So para sa mga nakakaranas ng ashfall, magsuot po sila ng mask, N95 kung maaari, and iwasan ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Maraming salamat po sa inyong oras, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.